Ako, may bagong upload ang ating paboritong Attorney Enzo Recto. Bakbakan na! Martires versus Remulla. Dati at bagong ombudsman, umiinit ang sagutan. Bakit kaya? Punto by punto. Sige, banatan mo na, Attorney Enzo Magkikita din tayo. At syempre sa mga bagong pasok dyan, again, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga absat na. Baka naman, no? At comment down below, anong masasabi nyo dito sa bakbakang ombudsman? Ha? Nako po, Martires, nako po, pinapapaimbestigan ka na ng Malacanang, paktay ka ngayon. O sige, punta natin si Attorney Enzo. Yan, lakihan natin. Pasok, Attorney. There we go. Na, kinakaman naman ako ng contract mo, Attorney. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Shout out! Maraming kuro-kuro. May tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Punto diretso by Attorney. O ito nga, dahil nagsalita na kasi si Martires lumabas na siya. Sabi niya, 2019, nireverse niya yung order ni dating ombudsman din, sinundan niya si Conchita Carpio Morales. Ang November 2016 order kasi ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales, dismissal ni Villanueva, dismissal mula sa dismissal from service. So ibig sabihin hindi na siya pwedeng maupong senador. Yan yung desisyon ni Morales. Kaya lang ang nangyari diyan, hindi pinatupad yan ng Senate noong ng Senado noong 2016. November 2016 ang desisyon ni Morales, hindi pinatupad ng Senado. Tapos pagdating ni Martires, yung pala, sabi niya, based sa interview sa kanya, 2019 daw naglabas siya ng order, nire-reverse niya yung desisyon ni Morales. Eh syempre, ang reaksyon niya ni Remulla, secret decision yan eh. Hindi naman. Sino bang nakakaalam na may ganong desisyon ng ombudsman? Wala. It's a surprise secret decision that came out. Nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision. Wala. Alam nyo ba yun? Wala. Did you know about it? Nobody knows about it. Oh, bakit hindi nag-press con si Villanueva? Dapat nag-press con siya kasi pagmamalaki niya na-dismiss na yung dismissal sa kanya. Na-reverse na pala yung dismissal sa kanya. Isang bagay yan na ikakatuwa niya. At syempre gusto niyang i-clear sa publiko yung pangalan niya. O di siya, kailangan siya mag-press con. Ba't hindi siya nag-press con? Mag-appeal. Yun ang sinasabi ni Remulla. Ganun lang yun, Attorney. Kasi kapag nag-press con si Joel Villanueva o kaya si Martires, ito, ni-reverse na ni Martires ang desisyon ni Morales, no? Mga kabsat, sabi niya, kaya wala na akong kaso dyan sa ombudsman. Ayaw nilang gawin yun kasi pag ginawa nila yun, magagalit yung mga prosecutors, no? Lalo na si Morales at yung mga biktima, no? At yung mga niloko, no? Mag-a-appeal sila. Pag nag-appeal sila, baka mabaligtad na naman. Paktay tayo dyan. Yun ang pinakadahilan kung bakit ayaw nilang sa publiko, no? Naging sekreto kasi kapag nag-ingay sila, nako po, mabibisto. Yan na, magagalit ng taong bayan. Meron na magpa-file diyan ng apela. Bakit niyo binaligtad? Di ba? Kaya nanahimik sila. Ngayon lang nila nilabas kasi nga pinupuntirya na, paktay na, wala na. Natumbok na eh. Natumbok na. Utrakis, yung pala, meron palang ganyang sikretong ginawa. Ngayon, ang sabi ni Martires, anong sabi niya kahapon? Sabi ni Martires kahapon, basahin ko lang, dali lang. May sinabi si Martires kahapon, mga kabsat, October 24. Ang sabi niya kahapon, itong sagot niya, no? Kailangan niya protektahan daw itong mga taong to. Kasi ayaw daw niya sirain ang future. Ano daw? Yan naman pala. Ayaw niya sirain ang future ni Joel Villanueva. Ito, pakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo, pinagloloko ko kayo, no? Alam niyo naman yung mga garapata, no? Walang karisi-resibo. Ito, puntahan natin si Martires. Dali lang. Yung code card kay Martires. Wait lang. Labas. Wait lang, Pakita ko na. Ito lang. Tinisilip ko muna. Nako po. Magsisiyakan na naman yung maggarapata dito. Pinakita ko na to kagabi sa inyo, no? Pero ulitin ko lang ulit. Especially sa mga wala kahapon. Ito po ang sinabi
ni Martires, mga kakabsat. Basahin natin. Ito na. Okay, ito. Share natin. Teka lang, attorney ha. Wait lang, patalastas saglit. Bakit masyadong maliwanag tong ka natin? Yan. Okay, ito. Pakita na natin. Okay. Oh, Martires. Ito yung sinabi ni Martires, mga kakabsat. Ito po. Sabi ni Martires, kaya di ako nagsasalita eh. It's not because pinoprotektahan ko ang mga taong ito. Kaya hindi ako nagsasalita dahil wala akong karapatan para sirain ang kanilang future. O, di ba? O bistado, o, di ba? Yan yung pinakadahilan kung bakit hindi nila pinablish. Ayaw nila sirain ng future. Siyempre kapag pinablish nila, ito na, tatambak, maraming mga magalit na taong bayan, mag-aapila sila diyan, di ba? Lalong-lalo na si Ombudsman Morales. Sigurado yan. Bakit yun ni-reverse, ha? Ang linaw, sasabihin ni Morales yan, ang linaw-linaw. Ha? Dapat tanggalin na yan, i-dismiss na yan. Tapos ngayon, i-reverse nyo? Natakot silang i-publish. Kaya nanahimik sila for several years. Yan yung pinakadahilan. Malinaw na. Ano na, mga garapata, yan yung resibo. Borniemes. Sige, balik tayo, Attorney Enzo. Putragis. Pasok, attorney. Martires Kung ngayon, nag-respect si Martires. Ang respect ni Martires, bakit? It is not the function of the ombudsman to be conducting every day a press conference announcing that this is what I did. Announcing to the people that I signed the... Putragis, hindi naman technically ikaw ang mag-announce. Ang daming tauhan ng ombudsman, no? Pati spokesperson, hindi na kailangan ikaw mismo. Putragis, sino pinagloloko mo? Putragis ka. Sige, tuloy. The order dismissing from the service Senator Juan de la Cruz. It is not the duty of the ombudsman to be announcing. Probably my predecessor was doing it. Probably my successor now is doing it. Bakit? Dapat ba kada galaw ko, kada desisyon ko, ang pinapatamaan niya dun si Rimulya? Yung bang bawat ginagawa ko o bawat galaw ko, kailangan kong araw-araw na lang may press briefing ako. Alam naman natin na si Rimulya, napaka-aktibo sa mga press briefings. Halos naman talaga bawat development. Kahit nung DOJ secretary pa siya, talagang ina-update niya ang media. Yan yung ugali ni Rimulya eh. Sabi ni Martires, patama ito kay Rimulya. Bakit? Kinakailangan bang bawat galaw ko, i-press briefing ko? Yan. Ha? Sige, hindi naman kailangan na bilang ombudsman, bawat desisyon mo, bawat galaw mo ay laging i-brief mo sa media. Hindi naman ganoon 'yun. Siyempre, ang pinapatamaan niya diyan si Buying Rimulya. Saka sabi ni Martires, kailangan ba, required ba? Nasa batas ba o nasa rules ba na kinakailangan ang lahat ng desisyon ng ombudsman ay i-public, ibig sabihin ipaalam sa publiko? Yan mga ganun ang mga argumento ni Martires. Ang kina-counter niya diyan si Rimulya. Sabi ni Martires, wala naman obligasyon ng ombudsman na laging lahat ng decisions niya ilabas niya. Siyempre may puprotektahan ang tao diyan. Sabi ni Martires, hindi mo naman kailangan lahat i-publiko yung desisyon mo. Pero iba kasi yung kaso ni Villanueva high profile na nga kaso yun ng ombudsman. Kasi una, dating senador si Joel Villanueva, tapos ay dating congressman, tapos naging senador. Tapos ang order sa kanya ni Morales ay dismissal. So medyo malaking balita yun. Hindi pwedeng baliwalain yun. Ngayon, kung ni-reverse yung desisyon, ni-reverse ni Martires, dapat nag-press con o pinaalam sa publiko kasi nga high profile na kaso yun. Kumbaga ang publiko may interest doon na malaman kung ano mang development ng kaso na yun, yung desisyon na yun kay Rimulya, ay kay Villanueva na hindi na-implement. Anyway, yun na nga, ang umiinit na ngayon yung sagutan ni Rimulya sa ni Martires. Sabi ni Rimulya, secret decision yan. Secret decision yan. Sabi naman ni Martires. But that's not the only issue here, former ombudsman. Even the current ombudsman is saying, in so many words, there's some sort of veil of secrecy here when you handed down that decision in 2019. Was it a secret decision, as they're calling it to be, former ombudsman?
the Supreme Court does not announce all of its promulgated decisions. Okay? Not every lawyer knows the decisions of the Supreme Court. Not every official of the government, lawyer, or lawyers of the Office of the Solicitor General would know the decisions of the Court of Appeals. Neither the Supreme Court nor the Court of Appeals nor the Office of the Ombudsman or the Office of the Prosecutor of the Department of Justice has that duty to be always, announcing the decisions they have made. Otherwise, if that will be one of our functions, wala na kaming trabahong gagawin kundi mag-announce na itong desisyon na ito ay pinirmahan ko ngayong araw na ito, itong desisyon na ito ay final ko laban kay Juan de la Cruz, itong desisyon na ito laban kay Juana de la Cruz ay dismiss namin. Yung mga ganon. Wala akong secret decision, hindi sekreto yun. Hindi ko lang yun pinaalam sa publiko kasi hindi ko naman obligasyon, sabi niya, na ipaalam yan sa publiko. Hindi naman ako tulad ng hindi naman ako kailangan na maging tulad ng iba na araw-araw daw may press briefing, lahat na lang ng galaw pinapaalam. Hindi ganoon naman. Ganun. Kaya lang hindi rin diyan ni Martires, hindi niya nasasagot yan. Yung mga bagay na yun ay napaka-importante. Hindi pwedeng hindi malaman ng publiko yun. Tungkol sa isang senador na napaka-controversial dahil dinismiss ni Morales, tapos ang decision mo yun, i-reverse yun, ay dapat yun. Dapat pinaalam yun sa publiko. Bunyog! Bunyog! Halika na kasama ka! Salamat, Attorney Enzo Recto. Mga kapsa. Net 456 Almond Lee. Shout out. Shout out. Siya naman. Nets 456. Sabi ni Nilda. Depends on what case you are referring to. Sabi naman ni Ardayan. Gusto kong malaman kung ano ang ginawang secret ni Martires, lalo na yung retired na siya. At pumupunta sa office kahit retired na. Really? Pupunta pa din siya? Oh. Shout out Nets 845. Shout out Kapsat. At future ni Martires kasi pwede siya i-impeach at isoli yung body Dark Lord Joe. Aray ko po. Siya Kapsat. Salamat Attorney Enzo. Grabe, no? So, tignan natin ano mangyari next na kaban natin. Lalo na mga Kapsat, ang pagbabalik ni Ping Lacson. Nagoy, nako po mga Kapsat, maingay na naman, no? Sigurado. Wala na talaga. All out na itong si Ping Lacson kapag pagbalik niya sa, kailan yun? November 14 ata yung sinabi niya eh. Tuesday, yes. Yun po yung na-announce. November 14, babalik po si Ping Lacson sa Blue Ribbon. At meron siyang testigo. May bagong pasabog. Agoy, naku po mga kakabsat. Naku po. Ito naman, pakinggan natin ito, kabsat, ito. Meron ito, isang pasabog. Pero countdown muna tayo para maganda ang kon natin dyan. Maganda ang pagputol natin. Alright, countdown muna natin. Puntahan natin yung malaking problema ni Inday Sara. Ito, malaking problema ni Sara to, mamsat. Dali lang. Countdown muna tayo.